nagpapatay-patay. Ayan, kapag i-charge mo siya, ganyan po ang lumalabas, walang charging indicator. Panay logo lang po ng MI ang makikita. At kapag i-power on naman natin, pansinin nyo, nagbi-blink lang din po, hindi napupunta sa menu. Na-try na daw ito ng battery mga idol at ganun pa rin. Kaya dito, hardware problem po ito, nasa motherboard ang tama. Bistrex lang po ang ipapakita natin at 100% tested po ang ganitong gawan. And remove natin ang motherboard at i-remove ulit natin itong mga camera dahil iinitan po natin ang motherboard para hindi po madadamage. At ilagay natin sa board holder. At kailangan meron kang ganito kapag gumawa ka dahil magagalaw nyo po ang mga pyesa doon sa ilalim. At mag-apply tayo ng Amtech Flux. Gagawin natin, i-remove natin itong shade na to. Gamit po tayo 350 to 400 heat temperature. At antayin lang po natin na lumambot siya, saka po natin iangat. At kapag wala kayong experience sa paggawa nito, wag nyo na pong gawin dahil napakasilan po nito. Pag angat nyo pa lang ng bakal, pwede na talaga itong masira. Ayan, pwedeng mali ang pag-angat ng bakal, pwedeng madamage ang mga katabi niyang pyesa. At ayan, naangat na natin mga idol. Pansinin nyo po, wala naman pong nadala na pyesa or nakahig or natanggal. So, ang next step po natin gagawin mga idol, ayan, mag-apply tayo ng flux at i-remove natin itong short resistor na to. Ayan, gamit po tayo ng 350 heat temperature. Ayan, yung pang-apat po ang i-remove natin sa pinakadulo sa kanan. At kailangan hindi magagalaw ang kamay, baka mamaya maisama mo yung mga katabi niyang maliliit din na pyesa. At ay natanggalan natin mga idol, napakaliit lang po nito at kapag mahina ang mata mo, hindi mo ito makikita. Kaya yan, next step, remove lang mga idol, huwag nyo na pong palitan. At next step naman ay ibabalik natin itong shade na tinanggal natin. Pwede na rin, hindi na po yan ibalik. At ito, binalik ko po siya. Gamit ka rin ng 350 heat temperature. At ingat sa pagbalik nito, baka mamaya makahig mo yung mga katabing pyesa, nako, magkaroon pa ng ibang problema. Kailangan mga idol, hindi talaga manginginig ang kamay kapag nagpalit o nagtanggal ka nito. At ayan, so nag-apply tayo ng lacquer thinner, linisan po natin para yung mga excess na flux ay matanggal. At ito po yung tinanggal natin mga idol, napakaliit lang po talaga niyan. Ayan, next step, after po natin na remove ang pinaka short na resistor at ibalik na po natin lahat po ng tinanggal natin kagaya ng mga camera at itesting po natin. At kung magpagawa ka ng ganito, pwede kayong mag-PM sa ating FB page, Julphone TV Official New Page. At sa mga gustong magpaayos, pwede kayong magpalalamove, LBC, GNT. At kung malalapit naman, pwede po kayo mag-walk-in. At kapag ganito po ang problema ng cellphone mo, fixed while you wait. So ayan, nabalik na po natin yung antenna cable at pinaka-battery. At kanina, wala po siyang charging indicator. Kapag i-charge, nagbi-blink lang. At ngayon, tingnan po natin mga idol kung makikita na ba ang charging indicator. Pansinin nyo po, meron na po siyang charging indicator. At hindi na po siya nagpapatay-patay. Kanina, kapag i-open natin siya, nagpapatay-patay. At nung sinarge pa rin natin, nagpapatay-patay na siya. At ngayon, nakita na natin ang charging indicator. At subukan natin i-power on kung magtuloy na ba yan sa menu. Grabe, solid to mga idol. Kapag ganito ang pagkagawa, 100% tested po ito. Pansinin nyo, nasa minimum na po tayo. At ang kagandahan, wala pong nabura na files. Pansinin nyo, meron pong password at meron pong mukha na wallpaper. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Huwag kalimutan mag-share.